灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战，日月盈怀，合一的世间大自在，自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换，万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚，自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横，潇洒如梦今后。Ikaw... Ikaw nga. Ikaw ba talaga yan? Bakit? Isang araw pa lang. Limot mo na? Ikaw... Hindi ba dapat nasa ritual ka pa? Bakit bumalik ka? Kinuha ka raw ni Chijen. Natakot ako. Kaya bumalik ako. Sinusundan lang kita mula pa sa palasyo niya. Kung sinaktan ka ni Chijen, katapusan na ng buhay niya. Pinaslang kita kanina. Nakatutuwa naman. Buhay ka. Sinabihan kita umalis dahil ayoko masangkot ka sa mga kaguluhan dito. Ngunit nangyari pa rin nadamay ka. Dapat alam mo na ang isang palaban at hindi sungsukong babaeng katulad ko ay kaya to. Palaban at pasaway. At makitid ang pag-iisip. Kung talagang makitid ang pag-iisip ko, hindi ako babalik. Matapos kanyang subukan, si Chijen ay tiwala na sa'yo. Mabuting bagay yon. Ang gusto kong itanong, paano mo nalamang ang taong yun ay huwad lang? Ang taong yon, talaga namang magkamukha kayong dalawa. Mas maganda pa ang boses. Kaya nga lang sa maiksing sandaling yon, nalaman kong hindi ikaw. Gaano ka katiyak na ako ay hindi huwad? Ang sinabi ko, kahit na magawa pa nilang gayahin ang mukha mo, pati ang galaw at ugali mo, walang kayang gumain ng malditong galaw ng mukha mo. Napaka-maldito mo talaga. Ganon? Nais kong itanong. Ang alin? Bakit ka ba bumalik? Kasi sinabi ni Jiang Feng na... Hindi yon. Anak!
Ina, papunta na po! Meron ka ng nanay? Kasi dahil sa pitakang binigay ni Jiang Fang sa akin, basta yun na yun. Hindi ka na niya pinatay Huwag ka dati. na magpapakita Nalimutan mo sa na. kanya. Aalis ako. Kasi nga, kaawa-awa siyang tao. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Anak! Alis na! Papunta na po! Kuyaw! Sandali. Alagaan mong sarili mo. Atas ng mahal na hari, si Binibining Tang Shirong ay banayad at mabuti ang asal. May kapanalan siya at masinop sa kanyang tungkulin. May paggalang siya at maingat. Pinagbubutihan niya ang kanyang gawain. Sa harap ng hari, siya ay banayad at magalang. Maging nakatataas man o mababa ang katayuan, mapagbigay siya at itinuturing niya silang lahat ng may kabaitan. Itinuturing si Binibining Tang Shirong bilang huwarang abay na kahariang ito. Binibining Shirong, Salamat. uminom po kayo ng tubig. Sa ngayon, kiniinggitan ka ng lahat ng kababaihan sa ating kaharian. Ano ang lihim mo? Sa pagkahalina sa iyo ng hari, ang pagtatalaga bilang mahal na reyna ay tiyak na mapapasa iyo na. Narinig ko sa aking ama, bukod tangi kang abay sa kasaysayan. Nalubos pinaburan, kaya tanging sa'yo na kami aasa. Huwag mo kami kalimutan. Siyempre naman. Ang kasuotan mo, Binibining Shirong, simple ngunit elegante. Kaya ako mismo ang pumili ng pulseras na jade na ito. Gawa sa katangi-tanging kalidad ng jade ang pulseras na ito, Binibini. Bagay na bagay to sa iyo, Binibining Shirong. Pakiusap, isuot mo. Binibining Fujayi, hindi ka na dapat nag-abala pa. Ang mga papuri sa akin ng hari ay kinalulugod ko. Nandito tayo para pagsilbihan siya. Pare-pareho lang tayo rito. Tama ka, Binibini. Binibini, handog ko sa iyo to. Tanggapin mo na. maganda yan. Pakiusap. Nagpadala po ang palasyo ng pagkaing pampalakas at pampabuti ng inyong kalusugan. Nagmula pa ito sa 5 kaharian. Napakamahal ng mga ito. Kahit mga mayaman wala nito. Napakapalad po ninyo, Binibini. Sundin mo ako. Tahimik. Huwag sumigaw. Maliwanag. Opo. Anong pangako ni Chishen sa'yo? At handa kang sayangin ang kinabukasan mo bilang abay dito. Sa'yo ko lang sinabi ang ilang bagay. Bakit niya nalaman yun? Kamahalan, inosente po ako. Wala po akong sinasabi sa punong ministro. Kamahalan. Sinasabi mong inosente ka? Sayang naman. Nabiktima ka ng iyong katalinuhan. Akala mo di ko alam ang patuloy mong pagbigay ng kaalaman sa punong ministro. Akala mo ba ang mga sinasabi ni Chishen tungkol sa'yo ay puro kabutihan? Kamahalan. Kasalanan niya. Ang pamilya namin ay dapat sumunod sa iniutos niya. Hindi ko maaaring suwayin ang aking ama. Ganon din, hindi ko maaaring suwayin ang punong ministro. Kamahalan! Alam ko namang ang pamilya niyo ay hawak ni Chishen. Kaya bakit hindi ka mag-isip para sa sarili mo? Mula ito sa iyong ama. Basahin mo. Ang ama mo ay tapat sa ating kaharian. Ipinadala ka niya rito, ngunit may kutob siya sa'yo. Kaya balak niyang ipadala ang kapatid mong si Yiguang dito sa palasyo. Salitan kayo magkapatid bilang abay. Pabor sa akin yun. Ano? Ngayon ko lang narinig ang balak na to ng aking ama. Oo naman. Kahit na nagsakripisyo ka pa para sa iyong angkan, anak ka pa rin sa labas ni General Tang. Ngayong paborito na kita, si Ginang Tang, ay hindi ito gusto. Mas mataas ang antas ni Tan Yiguang sa'yo.
ang pagpunta niya, tiyak hindi makakabuti sa'yo. Upo. Opo. Napakabuti mong anak. Ang lahat ng ginagawa mo ay para sa kapakanan ng iyong ama. Para sa kapakanan ng iyong angkan. Ngunit ang pagtulong mo kay Chijen, dalawang bagay lang ang kahahantungan. Maaaring mabubunyag ka at masasawi ka. O magtatagumpay siya, masasawi ako. At bilang pangunahing abay ko, pag namatay ako, ipapatapon ka ng mahigit 10 taon para magluksa. Ayoko po. Ayoko po. Kung laro to ng ahedres, anong saysay kung ikaw ay piyon? Mula nung ipinanganak ako, wala akong hinangad para sa aking sarili. Ngunit ngayon, dapat din akong mabuhay para sa aking sarili. Humihingi po ako ng patnubay ninyo. Madali lang. Dapat kang sumunod sa lahat ng utos at sasabihin ko sa'yo. Kung susunod ka, ang lahat ng yaman mapapasayo. Handa po akong sundin kayo. Buong buo. Dahil ipinagtapat ko sa iyo ang mga ito, naniniwala ako na magiging tapat ka. Binibini, ang mahal na hari ipinapatawag kayo sa palasyo. Halika. Ang mahal na hari, talagang paborito kayo. Isang araw pa lang sabik na sa inyo. Kamahalan. Kamahalan, si Chichen ay nagpadala ng mensahe sa palasyo ni General Tang Bonyan. Ang utos, magpunta mag-isang general sa Kapitolyo, dumaan sa bundok. Pumunta sa Kapitolyo? Daraan sa bundok? Pagsubok ito. Patibong to para kay General Tang. Jiang Fang, alam mo na ba kapag nagsimulang magduda, mahihirapan na tong alisin sa puso? Ang kailangan gawin ay palalain pa ang pagdududa. Puntaan si Zhong Yue, alam niya ang gagawin. Opo. Nasaan ang Binibini? Hindi ko po alam. Makaaalis ka na. Ginoong Zhong Yue. Magaling ka na pala. Aalis na ako. Hindi maaari. Kumain ka na muna dito dahil gusto kitang pasalamatan. Palagi kang tumatanggi. Wala nang ibang paraan kundi magpanggap. Kaya ito'y kasalanan mo rin kasi. Ang paggamot at pagligtas sa mga tao kasi ay tungkulin ko.
Hindi mo kailangang magpasalamat. Sandali lang. Kumain ka na muna. Chiyun! Tingnan mo! Buti dumating ka, tulungan mo ko. Gusto ko lang siyang kumain dito para magpasalamat. Ayaw niya akong pagbigyan. Prinsesa, si Ginoong Zhong Yu ay mahiyain. Bakit mo siya pipilitin? Tutulong ka o hindi? Ginoo, ang prinsesa ay nakikiusap sa'yo. Nais kanyang pasalamatan. Huwag mo sana siyang tanggihan. Sige. Sandali, aalis ka? Kumain ka muna rito. Bakit? Ayaw mo luto ko? Siyempre gusto ko. Kulang ang mga daliri ko para bilangin ang mga manggagamot na tumingin sa akin mula pa nung bata ako. May mabait, masama, malakas, sinungaling, lahat nakita ko na. Kaya naiintindihan ko ang sinabi mong tungkulin mong magligtas ng tao. Dapat lang nagamutin mo ko. Tungkulin mo yun. Sa totoo lang, hindi ako nagpapasalamat dahil magaling kang manggamot. Ang dahilan, naalala ko ang kababata ko sa'yo. Ganun po ba? Prinsesa, salamat po. Nung bata pa ako, meron akong kaibigang lalaki. Paborito kong sundan siya palagi. Pinapaalis niya ako. Naiirita siya sa akin, kaya gumagawa siya ng paraan upang umalis ako. Ngunit nabibigo siya. Talagang gusto kong bumuntot sa kanya. Isang araw, ang kaibigan ko ay dinala ako sa isang kuweba. Maglalaro kami ng taguan at magtago raw ako. Naghintay ako. Gabi na hindi pa siya bumabalik. Madilim doon sa kuweba at naligaw ako. Pagkatapos, Ang kasambahay na si Wei Chuan ang nakahanap sa akin sa kuweba. Galit na galit si ama. Hindi ko pa siya nakita na magalit ng ganun. Hindi ko sinabing ang nagligaw sa akin ay ang kapitbahay kong lalaki. prinsesa, malalim ang pagkagiliw mo sa iyong kababata. Hindi ganun. Pinaglaruan niya ako. Walang kapatawaran yon. Ang alam ko lang, malapit ang pamilya namin. Kahit na isumbong ko siya, magaang ang ipaparusa sa kanya. Kaya naisip ko na tanggapin na lang ang nangyari sa akin at hintayin ang pagkakataon para maghigante. Nagawa mo ba? Kumain na tayo. Niluto ko itong sinabawan ng 4 na oras. Karangalan ko ang kainin mo ito. Kumain ka muna. Itutuloy ko ang kwento. Yung kaibigan ko, may bawal sa kanyang pagkain. Hindi siya maaari sa dahon ng Himalaya. Kahit kaunti lang ang makain niya noon, magkakapantal ang buong katawan niya. Sobrang pula at sobrang kate. Ang mukha niya, namamaga na parang mukha ng baboy. Kaya sinadya akong kumuha ng dahon ng Himalaya. Noong mayroon na, nagluto ako ng sinabawan na manok. Nung gabing yun, gumugulong siya sa sahig ng dahil sa sakit. Kaya nga ang saya ko. Sa sobrang saya ko, hindi ako nakatulog magdamag. Kinabukasan pumunta ako sa kanila. Gusto ko kasing makita kung namamaga ang mukha niya na parang baboy. Ngunit, Ano ang nangyari? lumipat na sila. Nung gabing yun, umalis ang buong pamilya niya.
Maraming salamat, prinsesa. Aalis na po ako. Sandali. Ang sinabawan, hindi mo tatanungin ko anong sangkap? 3 gulang na silky. Pulang kabuting linchi. Tangerine. Longgan. Lohan ko. Jujuba. Panghuli ay dahon ng Himalaya. Tama ba? Nararamdaman ko na ikaw ang kapitbahay namin. Ayaw mo lang aminin. Kaya sinubukan na lang kita. Nung pinusuan ko ang karamdaman mo, ang nakita ko lang ay pinanganak ka na kulang ang chi. Normal naman ang pag-iisip mo. Ngunit sa ginagawa mo, dapat tignan ulit ang pag-iisip mo. Paalam. Diyan ka lang! Patingin ang braso mo! Isa kang dalaga, prinsesa. Hindi mo ko dapat hinawa. Wala akong pakialam! Titingnan ko! Prinsesa! 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 Ang Ginoo ay mahalagang bisita natin. Huwag kang makialam! Magagalit ang iyong ama kapag nalaman niya to. Tigil na. Sige, tingnan mo. Isang manggagamot lang ako. Hindi ako ang tinutukoy mong kapitbahay niyo. Kontento ka na ba? Ayos lang yan. Mali ang napagkamalan mo. Si Ginoong Zongyue hindi naman nagalit. Hindi mo naiintindihan ang totoo. Hindi naman sila lumipat ng tirahan. Ang buong pamilya nila ay namatay. Namatay silang lahat. Bakit ka nagpunta rito? May bagay na gusto kong hilingin sa'yo. Magkasama lang tayo kanina. May hihilingin ako sa'yo. Sa palasyong ito, mas mabuti ang hindi tayo nag-uusap. Kapag napansin ni Chisen, sira ang plano. Anong ginagawa mo? Alam ko. Ang itinuturing kong ama ay kalaban. Alam ko. Ang mga kaluluwa ng pinaslang niya ay wala pang katahimikan. Alam ko rin. Ang utang nila sa dugo ay dapat pagbayaran. Dahil dito handa akong sumunod sa iyong plano. Pakiusap ko lang. Ano yun? Huwag mo siyang pahirapan. Sinong tinutukoy mo? Si Chiyon. Sabay kaming lumaki ni Chiyon. Matigas ang ulo niya. Pero mapagbigay ang puso niya. Alam ko naman na may bumihag na sa kanyang puso. Kanina, nalaman ko kung sino. Ikaw pala yun. Kuya, pakiusap ko lang, huwag mo siyang paghigantian. Wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ngayon, tatawagin mo kong kuya upang magmakaawa para sa anak ng kalaban. Sa iyong mga mata, siya ba ay mas mahalaga sa lahat ng bagay? Hindi ko pa sinasabi kahit kanino kung papaano ako nabuhay nung gabing yon. Huwag ka matakot. Ito. Nung gabing yon, ang lahat ng nasa palasyo ng tagapagmana ay pinaslang. Mabuti na lang at naagapan at nasuhulan ng mamamaslang. Kaya ang buhay natin ay iligtas. Maliit ka pa nun.
Ibinalot ka sa damit ng panlamig at itinakas. Ako naman, tumahimik at nagpanggap na patay. Ayaw ni Chisha na magkaproblema. Kaya ipinabaon niya lahat ng bangkay sa libingang walang marka. Pati ako. Inilibing nila ako doon ng buhay. Ang akala ko hindi na ako mabubuhay. Bago ako binaon ng buhay sa libingan na yun, narinig ko si Ina at si Ama humihingi ng hustisya. Narinig ko ang mga tiyo natin at mga pinsan natin. Silang lahat umiiyak. Hanggang ngayon hindi ko pa makalimutan ang amoy na malansang dugo ng gabing yun. Magkatabi lang kami. Nakatitig. Nanonood. Paulit-ulit silang nagpapaalala. Huwag kong kalimutan. Nabigyan silang lahat ng hustisya. Huwag kalimutang ipaghiganti ang sinapit nilang kamatayan. Minsan naiinggit ako sa'yo. Hindi mo alam kung ano ba ang pakiramdam kapag ang mga mahal mo sa buhay ay pinaslang sa harapan mo. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam kapag kinakain mo ang bangkay ng iyong mahal sa buhay para lang mabuhay. Para sa katahimikan ng mga kaluluwa na umiiyak nung gabing yon. Handa ako na gawin ang lahat. Kahit na ikamatay ko pa. Kaya huwag kang magmakaawa para sa kapakanan na mapagkunwaring ang kanila. Baliwala. Matagal na akong hindi naniniwala sa kapatawaran. Kahit kapatid kita sa laman at dugo. Kahit na 15 taon pa kitang hinanap, baliwala yun. Sa aking paghihiganti, kapag humadlang ka, pati ikaw ay papaslangin ko rin. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang nangyari sa'yo. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong alam sa nangyari. Mas mabuting kalimutan mo na ang nararamdaman mo para kay Chiyon. Kahit na walang hidwaan ng ating mga angkan, sa mata ni Chishen, isang hamak na alagad ka lamang niya. Hindi ko alam. Ginawa kanyang isang inaanak para siguruhin tapat kang maglilingkod sa kanya. Alipin ka lang, kaya paano kanya ipakakasal sa kanyang kaisa-isang anak? Iwanan mo na si Chishen. May mas mahalaga kang bagay na dapat mong gawin. Kanina pinulsuan ko muli ang mahal na prinsesa. Ang buhay niya ay ligtas na sa pahamak. Ngunit kinakailangan niya ang mga bihirang halamang gamot na ito. Tanging sa bundok lang sila tumutubo. Kinakailangan ng iba yung pagsisikap upang makalap ang mga halaman. Kung ganun pala, ipakuha natin ito sa bundok o bilhin na lang sa bayan. Ang mga yan, ako mismo ang kukuha. Kapag iba, baka magkamali sila. Marami pong bandido sa kabundukan. Sana ang punong ministro ay makapagtalaga ng magaling na bantay na aalalay sa pagkuha ng gamot. Pasasamahan kita kay Yunit. Maaasahan siya. Opo. Aalis kami bukas ng umaga. Oh! Oh! Hindi to papuntang Tongchuan. Siyempre hindi. Palusot lang ang sinabi ko mangangalap tayo ng gamot sa Tongchuan. Pupunta ka sa kampo ng Timog kay General Tang. General Tang? Siya ang bantay sa hangganan doon. Anong balak mo? Nagpadala ng liham si Chishen kay Tang Bonyan para papuntahin siya sa Kapitolyo. Alam mo ba yun? Bakit ba? Harangin ang mensahero. Ano? Ha!
Sa tagal ng paghihintay, inantok na ako. Muntik na kitang puntahan sa bulwagan ng kulyang. Oo na. May pabuya ka na. Eto na. Balita ko, palaging nandito si Tang Shirong, araw at gabi. Dahil napagod kayong dalawa, hirap ka na makipagkita sa akin sa gabi. Nagsiselos ka? Oo. Bakit ikaw? Magdamag kanyang niyayakap dito kaliwa at kanan habang ako naman, pagod, naghihintay ipatawag mo, kasamang matandang prinsesa. Hindi makatulog sa kahihintay. Bakit ganon? Mabuti mabait ang prinsesa sa akin. Kung hindi sana, naglayas na ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung lalayas ka, noon pa sana. Kapag lumayas ako, huwag mo akong hanapin. Labis ang pagkabilib mo sa sarili mo. Likas na ganito talaga ako. Ano bang sasabihin mo? Ang prinsesa. Mabait sa'yo. Oo, bakit? Tulungan mo akong tanungin ng prinsesa. Anong tanong? Kunin mo. Ang dahon ng Xuanling. Ang dahong yan ay kayang alamin ang kaisipan ng tao. Habang may alaala, palalabasin ito ng dahon. Tulungan mo akong tanungin siya. Anong itatanong? Ang katungkulan. Bilang prinsesa, bakit inalis ng kaharian ng Taiwan? Anong dahilan bakit nakipaghiwalay siya sa prinsesa nung gabing yun? Ano bang lihim ang meron siya? Tanungin mo. Gagamitin kong tiwala sa akin ng prinsesa para sa kaalaman? Oo. Ayoko. Bakit? Tama. Mukhang nababaliw na talaga siya. Ngunit mabait siya sa akin. Noon pa, wala akong ina. Sa mga lumipas na araw, naipadama niya sa akin kung papaano ba arugain ng isang ina. Kaya nga, ang balak mong utuin siya para sa nais mo ay hindi ko kaya. Kahit na para sa akin? Kahit na. Alam ko, sinagip mo ko. Hindi ako naririto dahil sa pustahan natin. Hindi rin para alisin ang sumpa. Ibabalik kong kabutihan mo, hindi sa ganitong paraan. Ilang araw mo pa lang siyang kilala. Oo, ilang araw pa lang nga kaming nagkasama. Ngunit naiintindihan ko ng kalungkutan niya, ang paghihirap niya. Kaya sobrang kalupitan kung sa pagtanong ko ay mawasak ko ang huli niyang alaala. Ang sumpa. Paano kung hindi maalis dahil dito? Paano ka? Kung ang pagkanulo, ang pag-alis ng selyo ng sumpa, huwag mo nang alisin. Ano pa? Ang bilin ng punong ministro. Isa lang po. Sabi niya, umalis kayo kaagad. Pagkuha ng liham. Dahil utos ng punong ministro, agad akong pupunta. Sige, magpahinga ka na muna. Saglit lang, magpapalit muna ako. At didiretso na kagad sa Kapitolyo. Opo. Si Chishen, malakas maghinala. Dahil si Binibining Tang Shirong ay palaging pinapabura ng mahal na hari. Nangangamba si Chishen. Natatakot siyang malakas ang sandatahan ni Tang at malakas pa sa palasyo. Baka maging banta siya. Kung ganon, ang papuntahin si Tang sa Kapitolyo ay isang patibong. Maaari itong pagsubok sa katapatan. Maaari rin... May mga galamay si Chishen sa hanay ng general? Kumikilos na ba sila? Tama. Oras na magpunta siya ng Kapitolyo. Nanakawin nila ang mahigit 100,000 sundalo ni General Tang.
Napalitan na ba ang liham mula kay Chishen? Ang liham na mababasa ni General Tang, magdala siya ng 50,000 sundalo sa Kapitolyo. Pagbalik mo sa palasyo, samahan mo lang si Chishen tulad ng dati mong gawin. Ang ibabayad ni Chishen ay buhay niya at mahigit pa. Wala sa katwiran ng utos. Dahil kasi wala namang digmaan o kalamidad. Bakit ako magpapadala ng 50,000 sundalo sa Kapitolyo? Kahina-hinala nga. General, kailangan na pag-iingat. Pag nagpadala ako ng mga sundalo, ang parusa ay ang kamatayan nating lahat. Ngunit kung ang utos ay nagmula sa punong ministro at hindi ko sinunod, patayin ako. Hindi. Kailangan gumalaw na tayo. Sulatan ng palihim ang Kapitolyo. Alamin kung totoo ang utos na ito. Opo. Pag-uulat! General, may bago pong dumating. Yunhen ang pangalan. Yunhen? Si Pinunong yun. Papasukin. Apo. Ipinanganak siya sa karaniwang pamilya. Maingat siyang tao. Ang dali ng 50,000 sundalo sa Kapitolyo, sa tingin ko hindi niya kagad gagawin yon. Ipapatunay niya muna ang utos. At kung nais mong alisin ang pagdududa niya, kailangan ng isang katiwala ng punong ministro na magsasabing ang liham ay totoo. At ikaw ang katiwalang yon.又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病，若永无苍老。又怎叫花火孤身助心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我哀愁，半生着落，着落。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球。